Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika-4 na markahan, ikatlong linggo ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao na may paksang pagkakaroon ng pag-asa. Alamin natin, sa pagtatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakasusunod sa mga gawaing panrelihiyon. Bago tayo magsimula sa ating aralin, sagutin ang subukin natin. Basahin ang bawat pangungusap, bilugan ang titik ng gustong sagot sa bawat tanong. Balikan naman natin ang ating nakaraang aralin. Paano natin iginagalang ang paniniwala ng iba? Ano-ano ang mga bagay na nagpapakita ng paggalang sa paniniwala nila? Paano mo maipakikita ang paggalang sa paniniwala nila? Ang pagpapakita ba ng paggalang sa iba ay tanda rin ng pagrespeto at pagmamahal? Sagutin natin ang sumusunod. Gumuhit ng bituin sa kahon at kulayan ng dilaw, ito ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Unang larawan, pakikipagkaibigan sa may ibang paniniwala. Tama, ito ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Pangalawang larawan, paggalang sa lugar ng sambahan ng iba. Mahusay, ito ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Pangatlong larawan, pagkakaroon ng bukas na isipan at pagrespeto sa kanilang paniniwala. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Pang-apat, paggalang sa kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan o pagsamba. Tama. Ito ay nagpapakita uli ng paggalang sa paniniwala ng iba. Sa araw na ito ay may bago kang mapag-aaralan. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang itanong sa inyo kung kayo ba ay nanonood at nakikinig ng mga balita sa telebisyon. Ngayong hindi tayo makaalis at makasamba sa mga puok sambahan, nakikinig at nanonood ka rin ba ng misa o mensahe ng pastor sa Facebook o telebisyon? Mabuti kung tayo ay patuloy pa rin nakakapagsamba o nakakapakinig ng salita ng Diyos kahit tayo ay nasa ating mga tahanan. Pagmasdan ang mga larawan. Ano kaya ang mga okasyon na ating nakikita sa una at pangalawang larawan? Ang unang larawan, nakikita natin ang pagsilang ni Jesucristo o tinatawag nating Pasko. Ang pangalawang larawan naman ay tinatawag nating Semana Santa o Holy Week, kung saan inaalala natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Inaalala rin natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pangatlong larawan naman ay tinatawag nating Biblia. Ginagamit natin ito sa simbahan ng mga Kristiyano.
kung saan nakalagay o nakasulat ang mga salita ng Diyos. Mayroon din tayong tinatawag na Quran. Ito ay ginagamit ng mga Muslim sa kanilang mga simbahan. Katulad din ito ng Biblia na pawang mabubuting salita at mga kwentong kapupulutan ng aral ang nilalaman. Talakayin natin ang paniniwala natin sa Diyos, Yahweh, Jehovah, Allah o kahit ano pang tawag natin sa nag-iisang dakilang lumikha ay tulad ng sikat ng araw na nagbibigay sa atin ng malinaw na pag-iisip kung paano haharapin ang mga problema sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng pananalig sa poong lumikha ang solusyon sa anumang suliranin sa buhay. Kahit iba-iba man ang relihiyon ng bawat Pilipino ay iisa pa rin ang pinagkukunan ng lakas ng loob at nagbibigay ng pag-asa sa mga pagsubok na maaaring dumating sa pamilya. Atin namang sagutin ang mga sumusunod na gawain sa gabay ng inyong magulang. Sagutin ang pagyamanin natin gawain isa, alin sa mga ito ang nakakasunod sa gawain pangrelihiyon. Lagyan ng check sa kahon kung tama. Sa gawain dalawa, isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Anong larawan ang nagpapakita ng positibong pananaw sa buhay? Tandaan natin mga bata, maaaring mararasan mo ang mga nabanggit na sitwasyon. Ito ay halimbawa ng mga pagkakataong may tuturing natin hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Ang ganitong pangyayari ay nagdudulot sa atin ng iba't ibang damdamin tulad ng pagkalungkot, panghihinayang, pagkainis at galit. Sa pagkakataong ito, hindi ka dapat manatiling malungkot at hindi nagmumukmok. Magandang maghanap ka ng paraan kung paano mo lulutasin ang iyong problema. Kinakailangan mong mag-isip ng paraan kung paano ka makakabawi at makakabangon muli. Ang taong ito ay humahanap ng paraan upang matupad ang kanyang hinahangad at ninanais. Ito ang taong may pag-asa dahil sa ating Diyos, ang lahat ay may pag-asa. Hindi siya nawawala ng panibagong pagtingin sa buhay. Gawin naman ang isabuhay natin. Basahin mo ang maikling tula na nasa gilid. Gawan mo ito ng aksyon at ipakita ang iyong ginawa sa iyong nanay at sa iyong guro. Tayahin natin, iguhit ang masayang muka kung ito ay ginagawa mo at malungkot na muka kung hindi. At para sa huling gawain, gawin natin, ikaw ba ay may Diyos sa puso? Ano-anong mga gawain ang kaya mong gawin para makatulong sa inyong simbahan? Isulat sa Hanay A ang para sa nagawa mo na para sa iyong simbahan at Hanay B naman sa mga gawain na hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin.